Uh, Good morning po sa lahat ng mga kapatid dito sa Pilipinas at maging po sa ibang bansa. At ganoon din po sa inyo, Brother Willie, magandang umaga po. Sa mga sandaling ito, nais ko lamang pong magbigay ng isang video testimony tungkol po sa kagalingang pinagkaloob sa akin ng Panginoong Jesus. Noong pong Huwebes na ako po sa inyo, Brother Willie, ay nag-request ng isang panalangin tungkol po sa aking tuhod na masakit, ay naramdaman ko po ang kagalingan sa jeep pa lamang po. Kung ako po yung panalangin, kasalukuyan po akong nasa biyahe. Ngayon po, masakit po ang aking tuhod ilang araw na. Pag iniunat ko po at kapag itinitiklop, kaya nahirapan din po akong sa pagkukunit ko, masakit po pagsampa at pagbaba sa jeep. Pero nung ako po inyong ipinalangin, naramdaman ko po kaagad ang kagalingan. At doon mismo po sa jeep na sinasakyan ko, inuunat-unat ko na po yung aking tuhod nung ipinalangin niyo ko. Dahil nga lang po ako pinagtitinginan ng aking mga katabi sa jeep. Kaya po, pinarapat ko na lamang po na sa pag-uwi ko na lang o pagbaba ko talagang pakikiramdaman. At ganun nga po nangyari, Brother Willie, pagbaba ko po ng jeep ay talaga po hindi na po ito masakit. Kaya po kung labis-labis na nagpapasalamat po sa panalangin ginawa niyo at ng mga kapatid na nalalangin. Marami pong salamat. At ang isa pa pong nais ko pong bigyan ng testimony ay yung tungkol po kay Maria Elijah na aking anak na noon po ay nagkaroon po ng lagnat. At siya lamang po ang nasa bahay at ang kanyang kuya ay tinawagan niya po ako sa trabaho at sinabi niyang masama ang kanyang pakiramdam. Kaya sabi ko, minom siya ng gamot at may mga gamot naman po akong iniiban doon. Pero hindi raw po siya makatayo at makabangon at nagsusuka raw po siya at nahihilo. Ganun din po ang ginawa ko. Tinext ko po si Brother Willie na ipanalangin niya po si Maria Elijah at may sakit nga po. At nung pauwi na po ako, nagkataon naman po, nabalam ako dahil po ang lakas ng ulan. Napaka-traffic po sa checkpoint ng border po ng Olonga po at Subic. Nahirapan po akong makauwi ng maaga. Pero nung pag-uwi ko po, pulihin po ang Diyos, magaling na po at nakaabang na po sa akin at kung ano raw po ang aking pasalubong at tuwa po siya at ako po ay umuwi na dahil kanina pa raw po niya ako hinihintay. Brother Willie, salamat po sa Panginoong Jesus, sa mga kagalingan at panalangin na pinagkaloob niyo po sa amin. Marami pong salamat. God bless us all po. Thank you po. Good morning po sa lahat ng mga narito sa ating Bible program, Facebook Live. Ngayon pong linggo ng September 20, 2020. Sa kalooban po ng Panginoong Diyos, ngayong linggo ng umaga ay muli po tayong nagsasagawa ng isang live na pag-aaral ng mga salita ng Panginoong Diyos sa pamamagitan po ng Facebook live streaming at gayon din po sa YouTube live streaming kung meron po tayo ngayon sa YouTube. Sa kasalukuyan po ay nakikita po natin na meron po tayong 20 dito po sa Facebook live. Salamat po sa Panginoong Diyos at salamat din po sa lahat ng ating mga patuloy pong nakakasama sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Sa umaga pong ito ay gusto ko na pong umpisahan agad itong ating paksa. Tayo po ay nasa huling bahagi na po ng ating paksa. Ang tamang paraan at motibo ng pagbibigay ng ikapo ng bawat Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya ayon sa Biblia. Series po itong paksa natin ito. Inumpisahan natin noong August 30
At ito po ang pang-apat na linggo ng pag-aaral ng paksang ito. At I hope na yung mga kasama po natin ay naumpisahan po itong paksang ito. Sa mga nagdaan po nating mga pag-aaral, naunawaan po natin na pag sinabing Kristiyano, mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At ang mga Kristiyano po ay sinasabi na wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Roma 6:14. Natatandaan po ba natin yan? Bilang mga Kristiyano, tayo po mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo. At bilang mga Kristiyano, wala tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim tayo ng biyaya. Ang kahulugan po ng salitang biyaya sa Biblia, grace, yun po ay hindi yun nakabatay sa mga gawa. Roma 11:6. Ngayon, yung kautusan po na binabanggit sa Biblia na hindi dyan napapailalim ang mga Kristiyanong sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo, yan po yung kautusan na ibinigay sa Israel sa pamamagitan ni Moises. Gawa 13:39 at Malakias 4:4. Ito po short review para sala. Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo at hindi naman dahil sa pagtupad ng kautusan. Bagamat naaalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Magandang balita Biblia ba yan? Yung salin sa magandang balita Biblia. Doon natin basahin dahil doon nakasulat yung sinasabi natin na tayo po ay napawalang sala dahil sa pananampalataya. Gayunman, alam naming ang tao'y pinapawalang sala dahil sa pananampalataya kay Hesukristo at hindi dahil sa pagsunod sa kautusan, sapagkat ang tao'y hindi pinapawalang sala dahil sa pagsunod sa kautusan. Kaya ulitin ko po ang tanong sa mga kasama natin at sa mga makakapanood ng ating programang ito. Kayo po ba'y mga Kristiyano? Kung ang sagot po ninyo'y Kristiyano, tayo po ba'y nasaan? Sa ilalim po ba ng kautusan o sa ilalim ng biyaya? Pwede po bang sumagot muna yung mga narito para maituloy-tuloy na po natin itong ating paksa? Bilang mga Kristiyano, tayo ho ba ay nasa ilalim ng kautusan ni Moises na siyang 10 utos? Tingnan niyo po yung mga simbahan ng mga Katoliko. Diyan po sa Baliwag. Ilang beses na bang yung harap ng Baliwag na yon, yung simbahan doon inayos po ng inayos yun Nandun po yung nakasulat po doon sa harap ng simbahan yung 10 utos. Nakabatay po sa 10 utos ang Iglesia Katolika. Yun ang kanilang pinagsasaligan. Yung 10 utos. Bilang mga Kristiyano, wala tayo sa ilalim ng kautusan. Yung 10 utos na ibinigay ng Diyos sa Israel sa pamamagitan ni Moises, hindi tayo nasasakop niyan. Tayo po'y nasa ilalim ng biyaya. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa ilalim tayo ng biyaya, sa pamamagitan po ng Holy Spirit. Tayo mga sumasampalataya, inaakay ng Holy Spirit sa kabanalan.
Kaya yung pamumuhay ng mga nasa ilalim ng biyaya, makikita mo pa rin yung kabanalan dahil ang umaakay yung banal na Espiritu Santo. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo? Nasa ilalim tayo ng biyaya at wala tayo sa ilalim ng kautusan. Ngayon, pagdating po dyan sa usapang pagbibigay, mayroon pong sinasabi ang kautusan ni Moises tungkol sa pagbibigay. Ano po yon? Yung nasa Malakias 3:10, iniutos sa Israel ang pagbibigay ng 10 bahagi. Yung tithes, inutusan ang 11 lipi, 11 angkan ni Israel, 11 anak ni Israel para magbigay sila ng tithes doon po sa lipi ni Levi na mga saserdote, mga pari. Yun po yung lahi na pinanggalingan ni Moises at Aaron, yung Levitical priesthood, Aaronic priesthood. Yun nga po yung sa lipi ni Levi. Yang tungkol po sa pagbibigay ng ikapo, 10 bahagi, 10%, tithes, obligatory po iyan noon sa Israel. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naiintindihan itong review na ginagawa natin? Obligatory tithes, yan po ay para sa mga lahing Israelita. Noon po yan, noon. Pag sinabing noon, hindi ngayon. Hello? May kausap po ba si Brother Willie ngayong umaga? Yung mga pastor na kaibigan natin, I hope itong topic na ito ay patuloy nyo pa rin pong tinitimbang-timbang. Ang akin namang layunin iayos natin yung ating mga katuruan. Pagdating sa pagtuturo ng tungkol sa ikapo o tithes, hindi ako kontra, hindi ako tutol o laban na ituro natin sa panahong ito yung tungkol sa ikapo, pagbibigay ng ikapo. Ang tinututulan ko, ang hindi ako sumasang-ayon, yung naging pamamaraan at motibo ng ibang mga pastor pagka itinuturo na itong tungkol sa tithes o ikapo. Kaya nga may mga natitisod dyan Kaya nga maraming, ano ba tawag doon? Marami tuloy na denggoy si Mr. Soriano. Diyan sa, sa ikapo na yan Bakit? Nasingitan ni Mr. Soriano maraming pastor ng born again. Maraming pastor ng evangelical. Bakit? Kasi sinasabi natin na tayong mga Kristiano'y nasa ilalim ng biyaya. Naligtas tayo dahil sa biyaya ng Diyos. Tapos pag si pastor ay magtuturo na po ng tungkol sa ikapo, ang batayan ni pastor, yung kautusan ni Moises. Hello! Naintindihan niyo po ba yung binibigyan ko po ng punto? Kaya nakasingit si Mr. Soriano sa mga nakalipas na panahon at aminado naman sa akin yung mga pastor ng born again. Nung ako po ay nakihalubilo na sa kanila, sabi nila, alam mo Brother Willie, totoo naman talaga Noong mga nakaraan nalagasan kami ng mga miyembro. Mula nung kayo magprograma ni Brother Eli sa radyo telebisyon, matindi ang tandem nyo ng araw. Parang napakahirap banggain. Yun ang sabi ng mga pastor po ng mga born again na kasama ko at mga naging kaibigan ko nalagasan kami ni Mr. Soriano. Kasi nga, nakakita si Mr. Soriano ng kumbaga, mayroon siyang nasilip na butas.
pagka ituturo ng mga pastor sa panahong ito ang tungkol sa tithes. O ano po yung nakitang butas ni Mr. Soriano? Yung pagbabatay ng pastor sa kautusan ni Moises pag ituturo ang ikapo. Na kapag ka itinuro na ng pastor yung ikapo, ano sinasabi nila? Pag hindi ibinibigay ang ikapo sa Diyos, magnanakaw ka niyan. At ang magnanakaw, hindi maliligtas. Kaya yung mga miyembro, natatakot. Kaya nagbibigay ng ikapo dahil tinakot ni pastor. Yung pinagbabatayang Malakias 3:10, uulitin ko po, hindi ito para sa mga Kristiyano. Kaya nga sabi ko ang Biblia inyong buklatin, basahin, makikita nyo agad. Hinati naman yan hinati naman ng Biblia. Matandang tipan, bagong tipan. O saan binasa yung Malakias 3:10? Matandang tipan. Hindi tayo kasali dyan. Tama po ba? May kausap pa po ba si Brother Willie? Wala pong sumasagot. O sige po, kung meron kanyang Bibliang hawak, tingnan nyo po. Hinati po yan sa dalawa, matandang tipan at bagong tipan. Binasa yung Malakias. Sa aklat ng matandang tipan yan. Bakit naman si pastor binabalikan yung Malakias 3:10? Bakit? Kasi yung po kasing obligatory tithes, napakadaling kwentahin yan. Napakadali po na, halimbawa, meron ka pong 100 miyembro. Itinuro ni pastor yung obligatory tithes. Naku, napakadaling kwentahin ni pastor kung magkano yung papasok na ikapo. Kwentado niya agad. Kasi bilang niya yung miyembro. Ilan yung natakot na miyembro doon sa turo na yon. Kaya lahat yung mga natakot, magbibigay ng ikapo. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yung sinasabi ko na yan? Hindi na po para sa panahong Kristiyano yung obligatory tithes. Kasi natapos na po yung Levitical priesthood. Napalitan na po yan. Ang pumalit, ang priesthood ni Jesus Christ. Yung priesthood ni Jesus Christ na nakapattern sa priesthood ni Melchizedek. Sino si Melchizedek? Siya po yung saserdote na nung masalubong ni Abraham ay nagbigay si Abraham ng kusang ikapo. Hebreo 7:1 hanggang 4. Kaya sa Biblia po, kung pag-aaralan natin, dalawang klase po ang pagbibigay ng ikapo. Yung pagbibigay ng ikapo na nasa ilalim ng kautusan ni Moises, na yun nga po ang obligatory tithes. At merong isang pagbibigay ng ikapo na wala sa ilalim ng kautusan. Ano po yun? Yung kusang pag-iikapo na ginawa ni Abraham kay Melchizedek. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin dito? Si Abraham po, wala siya sa ilalim ng kautusan. Tama po ba? Kasi ang kautusan ay lumabas lamang po after 430 years. Galatia 3:17. Kaya si Abraham, nabuhay po siya, wala siya sa ilalim ng kautusan. Kasi yung kautusan, ipinigay po yan sa panahon na po ni Moises sa Israel, pagkalabas nila ng Egypt. Kaya 430 years ang lumipas. Si Abraham ay nagkusang ikapo kay Melchizedek. Yan po ang dapat nating maintindihan.
hindi naman po nawala yung pagbibigay ng kusang ikapo. Ang nawala, yung obligatory na pagbibigay ng ikapo. Maliwanag po ba? Kay Romeo Tolosa. Salamat po. God bless po. Bago po nating taga-subaybay. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Gusto ko lang pong yan ay mabigyan po ng diin. Huwag niyo akong mapagkamalian yung mga kaibigan nating pastor. Si Brother Willie, sang-ayon na may pag-iikapo sa panahong Kristiyano sa pagbibigay ng ikapo sa bagong tipan. Bakit? Nasa ilalim tayo ng biyaya. Yung pagbibigay ng ikapo ni Abraham, kusa yun. Wala pang kautusan noon. Ano dapat natin maintindihan? Tayo po na mga Kristiyanong wala sa ilalim ng kautusan, gaya ni Abraham. Dapat ang maging pagbibigay po natin, kung tayo po'y magbibigay ng ikapo, kusa. Amen. Ang mga pastor po kasi maraming maraming ginawa para yung pag-iikapo ay mabigyan nila ng diin para yung mga miyembro maobligang magbigay. Ano po sinasabi? Pag hindi ka nagbibigay ng ikapo, magnanakaw ka sa Diyos. Hindi ka maliligtas at susumpain ka ng Diyos. Tama po ba? Mamalasin ika negosyo mo, magkakasakit ka, tinatakot ni pastor. Ano gusto ninyo? Gumastos sa ospital ng libo-libo o ibigay ang ikapo? Meron po mga ganun na kung pastor na napakinggan O sige ika, ayaw niyong mag-ikapo O sige, mas gusto niyo bang kayo ay ma-ospital at kayo ay gumastos ng libo-libo, milyon-milyon sa ospital, sa doktor? Kaya yung mga miyembrong natakot, magbibigay ng ikapo kay pastor. Hello? Tama po ba yung aking mga sinasabi rito? Di ba ganyan atakihin noong mga pastor, yung mga miyembro nila para mapapasok yung yung tithes? O sige ka, mga kapatid, mamili na lang kayo. Ibigay ninyo ang inyong ikapo o gastusin ninyo sa doktor, sa gamot, sa ospital. O kaya yung mga natakot, magbibigay ng ikapo kay pastor. Nagbigay dahil sa takot. Nagbigay dahil may sinabi si pastor na ninanakawan mo ang Diyos at wala kang kaligtasan. Susumpain ka pa ng Diyos. O ngayon, yan po yung ating gustong maiayos na para si Mr. Soriano, hindi na kayo kayang buligligin. Hindi na kayo kayang pagsalitaan ni Mr. Soriano na yung mga pastor ng board again na nagtuturo, kumukolekta ng ikapo sa panahon ito'y mga pastor ng demonyo, mga asong matatakaw na walang kapusugan. O gusto nyo bang matikom ang bibig ni Mr. Soriano sa mga pastor ng born again? Wag nating ituro bilang doktrina yang pag-iikapo na obligatory. Kung gusto nating ituro pa rin ang tungkol sa pagbibigay ng ikapo, ang ituro nating pag-iikapo yung voluntary. Amen. Amen po ba sa mga kasama natin? Paki-share po natin itong ating Bible program ngayong umagang ito. I-share po natin, lalo sa mga kilala nyo mga pastor. Kung meron kayong mga kaibigang mga pastor, sabihin nyo, panoorin itong ating Bible program. Makatulong po ito sa kanila. It's about time na yung nakitang butas ni Mr. Soriano diyan po sa tithes, sa ikapo, matapalan na natin.
Kasi as long na ipipilit natin yung Malakias 3:10 sa panahon ng bagong tipan, talagang makakasingit at makakasingit si Mr. Soriano. Mahihirapan kayo sa pagtatanggol niyan, yung Malakias 3:10 na yan. Ako na nagsasabi sa inyo. Pero kung tayo po, ang ating tinitindigan, yung pag-iikap na voluntary, kusang loob. Mas naunang nag-ikap si Abraham bago pa lumabas yung kautusan na obligatory tithes. Amen. Nagkakaintindihan po ba tayo rito? Sa bagong tipan, ang tamang paraan ng pagbibigay, kusang loob. Ngayon, ang tamang motibo naman, dapat ginagawa natin ng pagbibigay sa pag-ibig. Amen. Dapat ayusin natin ng paraan at motibo ng pagbibigay. O yun ho bang mga nauunawaan yung ating paksa? Kayo ho ba ay excited na magbigay ng ikapo ngayon? Gusto niyo ho bang maranasang magbigay ng ikapo? Meron ho ba diyang mga kasama na, lalo yung mga nanggaling sa grupo ni Mr. Soriano, na kayo ay hindi niyo po nagawa yung pagbibigay ng ikapo? O ngayong nauunawaan natin? O kayo ho ba'y willing na gawin naman natin yan? Na tayo subukan natin magbigay ng ikapo. Bakit? May kusang pag-iikapo Tama po ba? Hindi po ba sa Israel yung obligatory tithes may blessing? Tama po, may pangakong blessing doon sa pagbibigay ng ikapo. O sa kusang pagbibigay ng ikapo, may blessing din po ba? May pagpapala din po ba dyan? Meron. Kaya gusto po ba nating itry? Subukan natin na mag-tithes? Meron na po bang sumubok sa inyo na gawin po yung voluntary tithes? Kasi ang tithes sa Israel, ginamit po yan bilang training wheel. Ginamit yan ng Diyos na starter para maturuan ang mga lahing Israelita ng pagbibigay. Kumbaga po sa nag-aaral ng bisikleta, para matutukan ng balanse sa bisikleta, doon po sa likod ng gulong, may dalawang maliit na gulong. Yung training wheel, wheel balance, yun ang mga tawag dyan Tama po. Dahil hindi ka pa sanay magbisikleta, magbalanse. Kaya mayroong ganon na dalawang maliit na gulong. Ganyan po yung tungkol sa pagbibigay ng ikapo noon sa Israel. Inumpisahan sila ng Diyos sa pagbibigay ng ikapo para sila sanayin. Yung ibang mga pastor, binaliktad nila. Ang sinasabi nila, alam nyo, yung mga nagbibigay ng ikapo, yun ang mga cheerful giver. Yan ang mga hindi matitisurin. Yun ang mga ayaw magbigay, yung mga tisod sa pagbibigay, yun ang mga mahihina ang pananampalataya. O kaya yung mga miyembro, magpapatunay sila na sila ay mga matibay sa pananampalataya, hindi na sila mga mahihina, kaya sila magbibigay ng ikapo. Samantalang sa Biblia, yung palang pagbibigay ng ikapo, yan pala yung para sa mga beginner. Para sa mga nag-uumpisa pa lamang at hindi pa sanay magbigay. Kasi sa mga Kristiyano, ipinagkatiwala ng Panginoong Diyos yung kusang pagbibigay Tama po ba? Ikalawang Korinto 9:7. Magbigay ayon sa pasya ng puso. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan, sapagat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. O dahil ang mga Kristiyano nasa ilalim ng biyaya, eto ang Panginoong Diyos ay tiwala.
mas higit ang pagtitiwala ng Panginoong Diyos sa mga Kristiyano tungkol sa pagbibigay. Amen! O ngayon, kung tayo po'y mga baguhang Kristiyano, gusto ho nating matutunan yung pagbibigay. Ito yung starter. Dito tayo mag-umpisa sa pagbibigay ng kusang ikapo. At sa pagbibigay po natin, meron din pong mga pagpapala dyan. Kaya lang, dapat, para po may mga pagpapala, iayos natin ang paraan. Dapat hindi tayo napipilitan. Tapos, tamang motibo. Ano yung tamang motibo? Nagbibigay ka ng ikapo dahil sa pag-ibig sa Diyos. Dahil mahal mo ang Diyos, mahal mo yung kanyang gawain. Amen. Sinasabi po sa unang Korinto 16:14, gawin ninyo sa pag-ibig ang lahat ninyong ginagawa. Kasama po yung pagbibigay dyan. Gawin natin ang pagbibigay ayon sa pag-ibig. Gawin natin sa pag-ibig. Kasi sabi ni Pablo, sa unang Korinto 13:3, kahit ibigay mo man lahat ng iyong tinatangkilik upang ipakain sa mga dukha, kahit ibigay ko man ang aking katawan upang sunugin, tatapwat wala akong pag-ibig ay walang pakikinabangin sa akin. Naintindihan po ba ng mga kasama natin yan? Ang pagbibigay po na gagawin natin, kusang ikapo yan or higit pa sa ikapo. Kung kusang loob, dapat gawin natin sa pag-ibig. Dapat nagbibigay ka ng ikapo dahil mahal mo ang Diyos, iniibig mo siya. Hindi ka nagbibigay ng ikapo sa ibang motibo. Kasi yung iba ang motibo, magbibigay ako ng ikapo para pagpalain ako ng Diyos. Hello? Ang nakikita ng iba, pag nagbigay ako ng tithes, i-bless ako ng Panginoon. Pagpapalain niya ako. Yun po yung sinasaway natin. Huwag pong ganun ang motibo natin sa pagbibigay ng kusang ikapo na after ka doon sa mga blessings. Hello? Dapat, kaya mo ginagawa ang pagbibigay ng kusang ikapo dahil mahal mo ang Diyos. Iniibig mo siya. Mahal mo ang kanyang gawain. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba kita? Bakit nga ba pinaglilingkuran? Bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa mga pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Alam niyo po yung awit na yan, mga kapatid? Dapat ganun tayo. Naglilingkod tayo sa Diyos, ginagawa natin ng kanyang kalooban, hindi dahil natatakot tayo sa kanya. Nagbibigay tayo ng ating kusang loob. Na pagbibigay para sa kanyang iglesia, para sa kanyang gawain, dapat po ginagawa natin yun dahil sa pagmamahal, dahil sa pag-ibig. Hindi dahil
May sinabi si pastor, tinakot tayo ni pastor, ang hindi pagbibigay ng ikapo ay pagnanakaw yan sa Diyos at mabigat yan na kasalanan. Walang maliligtas na magnanakaw at susumpain ka ng Diyos, kapatid, sa hindi mo pagbibigay ng ikapo. O kaya ito po yung paksa na yan. Meron kasi kung nakausap din na kaibigang Pastor Brother Willie, may i-share ako sa'yo. Ano ka ako yung kapatid? Ako ikay pastor na, matagal na, pero nalilito pa rin ako Ano ka ako yung kalituhan ninyo? Yung nga, di ba, tayo ikay naligtas sa biyaya. Tama po yun. Bakit di kapag ikapunang usapan, kautusan ng ang batayan ng mga nagtuturo tungkol sa ikapo? Sabi ko, talaga may problema dyan. Hayaan nyo ka ako, hintayin nyo yung paksa ko. At tinuho ka ako nakabalangkas na. At yung kako'y papaksain ko. Ngayon, kahit ka ako yung iba natin mga kaibigang pastor medyo sumama loob sa akin, bahala na ka ako sila. Kailangan na ka akong ito ay maliwanagan ng marami. Na kung mag-iikapo man ng Kristiyano, dapat gayahin si Abraham. Kusang ikapo. Dahil yung ikapo na nasa ilalim ng kautusan na obligatory, lumipas na yun, natapos na yun. Amen. Amen po ba? Ang pag-iikapo sa bagong tipan sa ilalim ng biyaya, dapat ginagawa na kusa. At ginagawa sa pag-ibig, ginagawa sa pananampalataya. Dahil kung walang pananampalataya, hindi magiging kalugod-lugod sa Diyos. Amen. Hebreo 11:6. Pakirefresh tong ating monitor. Maliwanag na po ba sa atin yan? Dito po sa 39 na nasa Facebook Live po natin. Kung meron po sa YouTube, sabihan din po tayo, O ngayon, ang ating gusto pong maipagpatuloy ngayong umaga sa pagtatapos po ng paksang ito, dahil may sinasabi nga ang ibang pastor na pag hindi ka nagbigay ng ikapo, susumpain ka ng Diyos. Mamalasin ang negosyo mo. Kung ikaw ay may bukid at ikaw ay may mga pananim dyan, nako, hindi ka ika-aani ng sagana at masasalanta ang iyong mga pananim sa bukid mo. O kung ikaw ay may negosyo, malulugi ka. O kaya naman, magkakasakit ka. Kaya nga, gusto nyo bang yung hindi nyo pagbibigay ng ikapo? Ang mangyari, gastusin nyo na lang yan sa doktor, sa gamot, sa ospital. Kasi susumpain kayo ng Diyos pag hindi kayo nagbigay ng ikapo. Magkakasakit kayo, mamalasin ang inyong negosyo. Ganyan po yung pananakot ng mga pastor. Ngayon, ang tanong natin, ganito. Makakaranas ba ng sumpa ang mga Kristiyano kung hindi magawa ang kusang pagbibigay ng ikapo? Halimbawa, tayo po, naunawaan natin ang paksang ito. Ginagawa natin yung pagbibigay ng kusang ikapo. O ngayon, yung iba po na hindi magagawa yung pagbibigay ng kusang ikapo. Makakaranas po ba ng sumpa? Susumpain po ba ng Diyos ang mga Kristiyano po kung hindi nila magawa yung kusang pagbibigay ng ikapo? Kung halimbawa, ang naibigay nila kusang loob, less than 10%. Ibig bang sabihin, susumpain na ng Diyos yung mga Kristiyanong hindi magawa yung pagbibigay ng kusang ikapo? O kung meron namang ang gusto po'y kusang pagbibigay, higit pa sa ikapo. May sumpa ba doon kapag sobra naman sa pagbibigay ng ikapo? Hello?
Naintindihan niyo po ba yung ating tinatalakay ngayon? Kasi binigyan ng diin ng maraming pastor, pag hindi ka nagbibigay ng ikapo, susumpain ka ng Diyos. Kaya ang ating gustong liwanagin, kung hindi ba magawa ng Kristiyano yung kusang loob na pagbibigay ng ikapo, susumpain ba siya ng Diyos? O kung halimbawa naman, ang ginagawa naman ng isang Kristiyano ay kusang loob na pagbibigay, lampas sa ikapo, higit sa ikapo, o may mali ba doon? At sumpa rin ba ang mararanasan? O basahin natin ang Galatia 3 at 10. Sundan niyo po itong talatang ito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ayan. Yung talata na yan, basahin nyo rin po. Hayaan nyo pong nasa ating screen. Yun po bang mga Kristiyano, kung hindi po magawa ang kusang pagbibigay ng ikapo? O kung yung iba naman, ang ginagawang pagbibigay na kusa ay higit naman sa ikapo, meron bang sumpa doon? Meron po bang sumpa sa mga Kristiyano? Kung halimbawa, hindi natin magawa yung kusang pag-iikapo, wala tayong maibigay, hindi tayo makapagbigay noong kusang ikapo. O yung iba naman po, ayaw ng kusang ikapo, gusto po ay higit pa sa ikapo. O meron ho bang sumpa sa mga Kristiyano? Ang sabi po rito, sapagkat ang lahat na sa mga gawang ayon sa kautusan ay nasa ilalim ng sumpa. Sino po ang nasa ilalim ng sumpa? Sila po yung mga nasa ilalim ng kautusan. Sapagkat nasusulat, sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Ang mga nasa ilalim po ng sumpa, sila po yung mga nasa ilalim ng kautusan. Maliwanag po ba yan? Sinusumpa ang bawat hindi nananatili sa lahat ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng kautusan upang gawin nila. Kung tayo po nabuhay sa panahon ng Israel, nasa ilalim tayo ng kautusan. At kapag hindi natin nagagawa yung nasa kautusan, tayo po'y nasa ilalim ng sumpa. Ang mga Kristiyano po ba, nasa ilalim po ba ng kautusan? Balik po sa Roma, sa 14. Ganito po ang mababasa, sapagkat ang kasalanan ay hindi makapaghahari sa inyo, sapagkat wala kayo sa ilalim ng kautusan, kundi sa ilalim ng biyaya. Hello! Yung mga kasama po natin, nasa ilalim tayo ng biyaya, wala tayo sa ilalim ng kautusan, kaya wala tayo sa ilalim ng sumpa. Amen. Naintindihan po ba ng mga kasama natin? Kaya si pastor nagkakamali. Pagka yung mga miyembro, tinatakot niya na pagka hindi nagbigay ng ikapo, susumpain ng Diyos. Yung ating mga kasama, naintindihan niyo po ba yun? Bakit tayo susumpain ng Diyos? Mga Kristiyano tayo. Tayo po'y wala sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng biyaya. Maliwanag po ba yan? Maliwanag po ba sa atin yan? Kaya nga sabi ko,
lalo po sa mga beginner, sa mga ngayon pa lamang nagbabasa ng Biblia. O, ito po ulitin ko. Ang mga aklat ng matandang tipan, para yan sa Israel. 39 books yan, para yan sa Israel. Yung 27 books ng bagong tipan, para yan sa mga Kristiyano. Amen. Para sa mga nasa iglesia. Iba ang Israel at iglesia. Amen. Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan po yung sinabi ko? Para hindi kayo malito pag binabasa at pinag-aaralan ng Biblia, dapat alam mo kung ano yung mga aklat na nasa Biblia na para sa'yo. O kung naintindihan ng mga kasama natin, bilang mga Kristiyano, ano po yung mga aklat na nasa Biblia na para sa ating mga Kristiyano? Old Testament ba o New Testament? Sige po. Pwede po bang sumagot lang ng mabilis itong mga narito ngayon? Para alam ko lang, para tayong yung ginagawa ngayon ng mga nasa eskwelahan. Yung online class. Yung ginagawa po ngayon sa eskwelahan, yung mga estudyante, si teacher, tinatanong din yung mga estudyante niya para, kasi hindi po tayo face-to-face online learning tayo ngayon malaman ko lang kung yun bang aking daldal dito may natutunan naman yung mga kasama. Para hindi na kayo malilito, hindi kayo matatakot ng mga nananakot na pastor na babasa ng aklat sa Biblia. Malakias 3:10. Sinabi na, pag nanakaw sa Diyos, ang hindi pagbibigay ng ikapo, susumpain kayo ng Diyos. Sa Old Testament binasa, ba't ka natakot? Tama po ba? Tama po ba sinasabi ko? Ba't kayo magpapatakot kay pastor? Si pastor hindi naiintindihan yung binabasa niya. Ipinapanakot niya yung Malakias 3:10, para kanino ba yun? Para sa mga nasa ilalim ng kautusan, para sa bansang Israel. Tayo po yung mga Kristiyano. Tayo po yung mga nasa iglesia. O bakit tayo matatakot dyan sa binabasa ng mga pastor na nananakot talaga para lang makakolekta ng ikapo? Inuobliga yung mga miyembro. O tayo, may pang-uubliga ba tayo dito? Wala. Bakit? Ang nasa bagong tipan, ang pagbibigay kusang loob. Masayang pagbibigay. Maluwag sa kaloob ang pagbibigay. Tama po. Kaya kung gagayahin natin si Abraham na nagbigay ng kusang ikapo sa panahon ito, wala naman tayong dun wala namang mali po doon na gawin din natin yung ginawa ni Abraham na pagbibigay ng kusang ikapo. O ngayon, mga Kristiyano na nasa bagong tipan, wala sa ilalim ng kautusan. Kaya wala tayo sa ilalim ng sumpa, kundi tayo po'y nasa ilalim ng biyaya. Ang tanong, paano po ba nangyari na ang mga Kristiyano po'y wala na sa ilalim ng sumpa? Basa dito po sa Galacia 3:13 hanggang 14. Tinubos tayo ni Kristo. Tinubos tayo ni Kristo. Tandaan natin yan, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan, nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. Ano ginawa ng ating Panginoong Jesucristo nang siya po'y mapako sa krus, nang siya po'y mabitin sa punong kahoy? Ang ginawa ni Jesus Christ, tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan.
nang siya ay isinumpa para sa atin. Ano ginawa ng Panginoong Hesus? Nung siya mapako sa krus, lahat ng sumpa, kinalga niya po yun. Siya na po ang tumanggap ng lahat ng sumpa. Kaya tayo pong mga sumampalataya kay Jesus Christ, wala na sa ilalim ng sumpa dahil may tumubos sa atin. Amen. Amen po ba sa mga kasama? Meron tayong manunubos ang Panginoong Hesukristo. Tinubos tayo sa lahat ng sumpa ng kautusan. Nagkakaintindihan po. Tinubos tayo ni Kristo mula sa sumpa ng kautusan nang siya ay isinumpa para sa atin, sapagkat nasusulat, isinumpa ang bawat ibinitin sa punong kahoy. 14. Ginawa ito ni Kristo upang ang mga pagpapalang ipinangako ng Diyos kay Abraham ay makamtan din ng mga hentil sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sa pamamagitan ng pananalig sa Kanya ay matatanggap natin ang Espiritong ipinangako ng Diyos. Ano dapat nating maunawaan, mga kapatid na Kristiyano? Ginawa ng ating Panginoong Hesukristo, yung siya na po ang tumanggap ng lahat ng mga sumpa para yung mga pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, makamtan din ng mga hentil. Ang mga hentil na sinasabi, yan po yung mga hindi lahing Hudyo, mga hindi lahing tuli, mga bansang labas sa Israel, Epeso 2:11 hanggang 12, mababasa po yan. Ano ngayon ang nakalaan para sa atin? Hindi na po yung mga sumpa. Ang nakalaan po sa atin, mga pagpapala. Amen. Amen po ba sa mga kasama? Naintindihan niyo po ba yun? Kaya kahit si pastor, may basahin pa sa Biblia at sa mga aklat ng matandang tipan binabasa. Matatakot pa po ba tayo? Hindi. Bakit? Wala tayo sa ilalim ng kautusan. Tayo pong mga Kristiyano, tinubos ni Jesus Christ sa lahat ng sumpa. Ginawa yan ng Panginoong Hesukristo na tubusin tayo sa lahat ng sumpa upang ang mga pagpapala, mga blessings na ipinangako ng Diyos kay Abraham, makamtan din nating mga hentil sa pamamagitan ng ating pananampalataya kay Kristo Jesus. Amen. Yung mga new comments, mabasa natin. Maliwanag na po ba sa atin, mga kapatid? Inilalaan sa ating mga Kristiyano, mga pagpapala, yung pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, makamtan din nating mga hentil. Ngayon, bakit ba tayong mga hentil? Yung mga pagpapala na para kay Abraham na ipinangako ng Diyos, ito po ay para na rin sa atin ngayon. Nung tayo ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Galatia 3:29. Basahin po natin. At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. O bakit po tayo mga hentil? Nagkaroon tayo ng bahagi diyan po sa mga ipinangako ng Diyos na mga pagpapala kay Abraham. Ano po dahilan? Sabi po rito ng Apostol Pablo, kung kayo'y kay Kristo, yung mga Kristiyano dahil sa pagsampalataya naging kay Kristo. Kung kayo'y kay Kristo, kayo'y lahi ni Abraham. Tayo po pala ay sa lahi ni Abraham. Kahit tayo mga hentil, nung tayo sumampalataya kay Jesus Christ, tayo po ay napabilang na sa lahi ni Abraham at tagapagmana
ng mga pangako ng Diyos. Maliwanag po ba sa atin yan? Kaya paanong meron pang sinasabi yung pastor na sumpa? Pag hindi ka nagbigay ng ikapo, susumpain ka ng Diyos. Mamalasin ang negosyo mo, magkakasakit ka. Kaya mamili ka na kapatid, ibigay mo ikapo mo o ibigay mo yan sa doktor, sa ospital at ipambili mo ng gamot. Alam na alam ko ho yung mga yung ginagawa ho ng ibang mga pastor. O ngayon, ako naman, sabi ko, magpapaksa na lang ako at di tutulan ng mga pastor kung kaya nila. Kung sila talagang nakikipagkaibigan naman. At sabi nila, Brother Willie, okay nga yung programa mo na yan at kami ay meron ding mga natututunan. O siguro, it's high time sa mga kaibigang pastor na reviewin natin yung tungkol sa tithes, sa ikapo. Hindi ko naman kayo pinagbabawalan, hindi ko naman sinasabing tanggalin nyo yan Ang sinasabi ko lang sa mga kaibigang pastor, dapat sa tamang paraan at tamang motibo. Amen. Amen po ba? Liwanag naman yung purpose po ng topic na ito Iayos natin. Wag na natin tatakutin yung mga membro na pag hindi nagbigay ng ikapo ay ninanakawan ng Diyos at susumpain ng Diyos. Hindi naman para sa atin yun Dahil tayong mga Kristiyano, nasa ilalim ng biyaya. Tinubos tayo ni Jesus Christ sa lahat ng sumpa. Para sa anong dahilan? Para naman lahat ng mga pagpapala na ipinangako ng Diyos kay Abraham, mapasa atin. Dahil tayong mga kay Kristo, tayo po'y considered na rin na lahi ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Tanong, ano po ba yung sinasabi rito na tayo po ay tagapagmana ng mga pangako ng Diyos? Yung mga ipinangako ng Diyos kay Abraham. Roma 8:17, basahin natin. At yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Paano po tayo naging mga tagapagmana ng Diyos? Yamang mga anak, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Si Kristo po pala talaga ang tagapagmana ng Diyos. Ngayon, dahil tayo po ay naging mga anak na rin ng Diyos, nang tayo po'y sumampalataya kay Jesus Christ, Juan 1:12, mababasa po yan. Lahat ng mga sumampalataya, tumanggap kay Jesus Christ, pinagkalooban ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Maliwanag po ba? Sa ating pagsampalataya kay Jesus Christ, sa ating pakikipag-isa kay Jesus Christ, naging mga anak tayo ng Diyos. Ngayon, bilang mga anak ng Diyos, sabi sa Roma 8:17, ano ngayon ang para sa mga anak ng Diyos? Yamang mga anak ng Diyos, tayo'y mga tagapagmana ng Diyos at kasamang tagapagmana ni Kristo. Ano nangyari sa atin? Tayo po ngayon mga co-heirs. Hello? Tayo po'y mga naging kasamang tagapagmana na rin ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ, siya po talaga ang tagapagmana ng Diyos. Nagkaroon tayo ng relasyon kay Jesus Christ. Naging kaisa na tayo ni Jesus Christ. Kaya tayo man din po ay mga kasama na rin tagapagmana ni Jesus Christ. Ang tanong, ano po ba yung mga para kay Jesus Christ na para sa atin na rin bilang mga tagapagmana? Basa, Hebreo 1 at 2. Tingnan nyo po, mga magulang at mga kaibigan. Ngunit, nitong mga huling araw, siya'y nagsalita sa atin. Ang Diyos po tinutukoy. Siya'y nagsalita sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak. Si Jesus Christ po yung anak.
Sa pamamagitan ng anak, ay nilikha ng Diyos ang sanglibutan. At siya ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Si Jesus Christ, tagapagmana. Tama po, tagapagmana ng Diyos. Tayo po, nung sumampalataya kay Jesus Christ, naging kasama niyang tagapagmana. Tama po. Ngayon, ano po yung mamanahin ng ating Panginoong Hesukristo? At natin na rin. Batay po dyan sa Hebreo 1 at 2. Ang sabi po dyan, siya, si Jesus Christ, ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Lahat ng bagay, nilikha ng Diyos. Nakikita, hindi nakikita. Para kang ino yan? Para kang ino po? Yung mga kasama natin, naintindihan niyo po ba yung talata na yan? Lahat ng bagay, ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, dalawang klase po yan. Nakikita at hindi nakikita. Kolosas 1:16. Mababasa po yan. Para lahat yan kay Jesus Christ, bilang tagapagmana ng Diyos. Tayo po ngayon ay kasamang tagapagmana ni Jesus Christ. Ano ibig sabihin? Yung para kay Jesus Christ, para na rin sa atin. Amen. Amen po ba? Mag-amen naman po yung mga naintindihan po yung punto na yan. Kaya kung nauunawaan po ng isang Kristiyano, ito pong mga binabasa natin na tinubos tayo ni Jesus Christ sa lahat ng sumpa para makarating sa atin ng lahat ng mga pagpapala na ipinangako ng Diyos mula pa kay Abraham. Makarating sa atin. Tayo po'y karapat-dapat sa mga pangako na yan, sa mga pagpapala na yan. Bakit? Tayo po'y mga tagapagmana na rin. Kasamang tagapagmana ng Panginoong Hesukristo. Si Jesus Christ ang piniling tagapagmana ng lahat ng bagay. Tapos ngayon, Kristiyano ka. Hindi mo alam kung saan ka nakatayo. Dito ba? Dito ba? Dito ba? O dito ba? Ang dapat kong kalagyan sa isang sulok kung hiram sa ilalim ng araw. Bakit nagkaganyan? Ba't hindi ka sigurado kung nasaan ka? Bakit meron tayong mga nakikitang mga Kristiyano, parang ang buhay nila walang direksyon. Para bang ang buhay nila patapon. Parang saranggola na, tawag doon? Umiengtad-engtad, sabi ni Kapeding. Doon ko nadinig kay Kapeding nung bata ako dahil papalipad kami na saranggola nung araw. Pag nakita ni Kapeding nung araw, nagsasaranggola kami. Ano ba yan? Umiengtad-engtad na yung saranggola mo. Yung engtad-engtad ni Kapeding, ibig sabihin, yung tali ng saranggola napatid. Kaya wardi-wardi na yung saranggola kung saan na po nagsasabit-sabit. Sang direksyon na po, umalagwa na. Ganun po nangyayari sa ibang mga Kristiyano at nalulungkot ako pag nababalitaan ko. Nandiyan na maisipang magpakamatay. Ba't magpapakamatay? Bakit yung buhay na ibinigay ng Diyos para gamitin natin, unang-una, para ang Diyos mahalin, ibigin, paglingkuran, ba't sasayangin? Hello? Nakikinig po ba ang ating mga kasama? Bakit kada gising sa umaga, parang mabigat ang loob mong bumangon, parang hindi ka masaya? Hindi ba dapat bawat gising sa umaga, ang una mong maramdaman salamat po sa iyo, Diyos.
At ngayong umaga pong ito'y ginising mo pa ako, dinagdagan mo pa ang buhay ko. Extension po ito, Panginoon. Salamat po sa iyo ng marami. Tama po ba? Hello? Yung 40 po nakausap natin dito. Pwede ho bang kayo mahingan naman ng inyong masasabi dyan? Ganun po ba ang inyong buhay ngayon na kayo parang hindi nyo alam kung saan direksyon kayo, hindi nyo alam kung ano ba ang purpose ng buhay? Na dahil ikaw nasasawi sa pag-ibig o ikaw nasawi sa nag-fail ka halimbawa sa trabaho, nag-fail ka halimbawa sa negosyo, nag-fail ka halimbawa sa pag-aaral mo, ang buhay mo patapon na. Na ikaw nasawi sa pag-ibig, ikaw na in despair, parang ang buhay mo gusto mo nang sayawin. Meron kasing mga ganong mga tao, ang buhay nila hindi kasi i-focus sa Diyos hindi kasi sa Diyos muna ituon. Hindi ang buhay ilaan, ang pagmamahali, unahing mahalin ng Diyos. Mas minamahal kasi ang iba bago ang Diyos Mas minamahal ang iba kaysa sa Panginoong Diyos. Kaya pagka sila nagkamali ng binahal, ang buhay nila parang ano na lang. Parang pwede nang yan matapos, yan masayang na lang. Iniisip nila nabuhay sa mundo para lang siya matupad yung mga pangarap niya sa buhay. Pag hindi natupad ayaw na niyang mabuhay. Na siya nabubuhay para lang magkaroon ng mamahalin, at pagka hindi siya minahal ng taong binahal niya magpapakamatay na rin siya, sasayangin na niya buhay niya. Magbago po tayo ng isip, mga magulang at mga kaibigan. Dapat ma-realize natin ang purpose ng buhay. Sabi ko nga, para ikaw naging tao, para ikaw lumabas dito po sa mundo, marami kang tinalo. Ikaw ang nagwagi, ikaw ang nagtagumpay. Nung magsiping ang tatay at nanay mo, yung sperm cell para makarating sa egg cell ng nanay mo, nag-una-unahan yan. Tama po ba? Gusto niyo po tayo mag-aral ng konting science? Mapapanood din naman po yan sa sa mga videos, kung paano yung sperm cell, egg cell ng babaeng nagsiping makakabuo ng isang sanggol. Milyon-milyon yung sperm cell na yan na nag-una-unahan para makarating sa egg cell noong nanay mo. Marami kang tinalo. Ikaw ang nauna. Ikaw ang champion. Tama po. Kaya ikaw ang lumabas. Ikaw ang ipinanganak. Hindi yung mga iba pang mga marami na yun, na milyon-milyon doon sa sperm cell ng tatay mo. Tapos ngayon ganyan lang ang nangyayari. Ako'y naaawa. Na parang walang direksyon na buhay. Parang iniraraos na lang ang araw-araw. Dahil kaya sa iyo ang maitadhanang ako'y isilang sa mundo, upang sa araw-araw ay siyang makapiling mo, upang ngayon at kailanman ikaw ay mapaglingkuran. Hirang. Bakit nagkaganon na parang ang nasa isip na lang niya siya nabubuhay sa mundo para magmahal na lang ng tao. Dapat ang unang mahalin ng Diyos. Pagkatapos ang Diyos, mahalin ng magulang. Tangkilikin ng magulang.
Nakakalimutan natin, meron pa tayong mga magulang, may mga ama't ina pa tayo. Sabi ko nga swerte nga kayo Hanggang ngayon meron pa kayong ama't ina. Ako po maaga pong nawalan, naulila sa ama. At may age. Tanda ko po, mga 15 taon lang ako nung mawala ang tatay ko. 15 years old noong pumanaw ang tatay ko. Tapos nung ako naman po edad ng 30 anyos, 2006, namatay naman yung mother ko. Ang edad ko po mga 36 na. 35, 36. Nung mamatay naman ng mother ko. Ang mother ko po ay meron na rin pong 14 na taon. 33 lang nung mamatay ang mother ko. 15, namatay ang tatay ko. 33, namatay ang mother ko. Kaya ako, pag kami nakikita akong mga anak na parang yung mga magulang nila binabaliwala, sabi ko, hindi nyo alam yung pakiramdam nung walang ama't ina. Para yung inyong mga magulang, hindi nyo nabibigyan ng oras, hindi nyo sila naaalagaan. Sabi ko, marami kayong sinasayang na oras at araw para ang inyong mga magulang kasama pa hindi nyo mabigyan ng nung para sa kanila. Tayo po ay lumingon din sa ating mga magulang, sa ating mga ama't ina. Huwag nating makalimutan, sila po yung nung tayo ay maliliit pa, nung tayo po ay mahihina pa, lalo pag may sakit, sila po yung nagtiyaga na tayo po ay alagaan, tayo po ay lingapin, pag-aralin pa tayo, makatapos tayo. Sinikap po ng ating mga magulang na tayo po ay mabigyan ng magandang edukasyon. Huwag natin sasayangin yan. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Ang buhay po natin ito, huwag natin sasayangin. Lalo kung naunawaan natin na meron palang mga inilaan sa atin ng Panginoong Diyos, lahat ng bagay para sa atin, lahat ng pagpapala, ito po ay para sa atin yan. Ginawa ni Jesus Christ na tubusin tayo sa lahat ng sumpa para ang lahat ng pagpapala na ipinangako ng Diyos mula pa kay Abraham ay makarating din sa atin. Tayo pong mga sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Lahat ng pagpapala, nandyan na yan. Nasa atin na yan. Hello. Meron po akong gustong ituro sa mga kasama. Pag po tayo ay hihiling sa Diyos, huwag ka nang hihiling ng pagpapala. Pag magbe-pray tayo, huwag ka nang humiling na, Panginoon, i-bless mo po ako. Mabuti pa sabihin mo, Panginoon, marami pong salamat sa blessings mo. Hello. Baguhin natin po yung mga nakasanayan nating prayer na pag ikay nagpe-pray, Panginoon, bless mo po ako, i-bless mo po negosyo ko. Dapat po ang sasabihin na lang natin, Panginoon, salamat po at pinagpala mo ang negosyo ko at patuloy mo pang pagpalain. Dapat ganun. Kasi lahat ng pagpapala, ito po ay nasa atin na kung tutuusin Hindi lang natin alam kasi na yung mga pagpapala na yan, mailitaw natin, mag-manifest.
Ha? O ano po ang sinasabi ko? Efeso 1:3. Babasahin ko po na tayo po'y mga pinagpala na. Purihin nawa ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. O basahin natin sa English nang maintindihan. Na tayo po'y blessed na. Nakaraan na po yan, past tense. Sabi po rito na siyang nagpala sa atin ng bawat pagpapalang ukol sa Espiritu sa sangkalangitan kay Kristo. Sa English, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ. O ito po ba ay nakaraan na, nakalipas na po yan? Tayo po bang mga kay Kristo, mga sumasampalataya, pinagpala na po ba tayo ng Diyos? Tayo po ba'y pinagpala na? Nasa atin na po ba ang lahat ng pagpapala? Pwede po bang sumagot yung mga kasama? Hindi po ba ipinapakita ng Efeso 1:3, tayo pong mga Kristiyano, tayo po'y blessed na blessed. Pinagpala na tayo, napagpala na tayo. Tama po ba? We are blessed already. Nasa atin na po yan. Yung iba po, hinahanap pa yung pagpapala Hindi nila alam ng marami, yung pagpapala, nasa iyo na yan. Bakit? Eto remind ko lang kayo. Hindi po ba tayong mga Kristiyano, mga tao, espiritu, kaluluwa at katawan? Tama po ba? Kung natatandaan ng ating mga kasama, yung ating espiritu, pinagpala na yan. Lahat ng blessings na ipagkaloob na po sa ating espiritu. Pati nga po yung kapangyarihan. Nasa atin na pong espiritu yan. Basahin natin. Efeso 1 at 19 hanggang 20. Basahin po natin. At kung ano ang dakilang kalakhan ng kanyang kapangyarihan sa ating nagsisampalataya, ayon sa gawa ng kapangyarihan ng kanyang lakas. 20. Na kanyang ginawa kay Kristo nang ito'y kanyang buhayin mag-uli mula sa mga patay at pinaupo sa kanyang kanan sa sangkalangitan. Kita nyo po, kahit po pala yung kapangyarihan, dakilang kapangyarihan, bumuhay na mag-uli sa Panginoong Hesus, nasa atin na rin yan. Nasa ating espiritu. Hello! Nasa ating espiritu na po lahat ng mga blessings. Pati lahat ng kapangyarihan. Nasa ating espiritu na po yan. Ang problema lang, ang marami hindi alam, ilitaw yung mga pagpapala na yon. Hindi alam na dalhin. Sa kaluluwa at katawan, itawid yung mga pagpapala, yung kapangyarihan, itawid sa kaluluwa at katawan. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Sinasabi natin, di po ba, sa pangalan ni Jesus, ako ay pinagpala. Sa pangalan ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Sa pangalan ni Jesus, ako ay masagana. Yun po, tinanggap na po yun lahat ng ating espiritu. Ang problema lang sa iba, hindi alam itawid sa kaluluwa at katawan. Sinasabi mo, sa pangalan ni Jesus, ako ay malusog at masigla. Pag nakita ko, lulugo-lugo. Hihinga-hinga. Naintindihan po ba tayo ng ating mga kasama? Sa pangalan ni Jesus, ako ay pinagpala, ako ay masagana. Tapos pagka
nakita mo, malungkot at dahil pinoproblema yung kung ano kakainin niya, kung papaano na yung matrikula ng anak niya, kung papaano na yung babayarang Meralco. Dapat yung mga sinasabi natin na yun, na nanggagaling sa ating espiritu, sa pangalan ni Jesus, ako ay pinagpala. O dapat mag-manifest po yun, yung pagpapala na yun, sa ating kaluluwa, sa ating katawan. Mula po sa spirit word, madala mo sa material word. Nagkakaintindihan po ba? Sayang naman pag hindi naintindihan. Yung ating mga kasama, sana makuha nyo po yung punto na yun. Mahalaga po yun eh. Lahat ng pagpapala, nasa ating espiritu na yan. Kailangan lang mula sa ating espiritu, maitawid sa kaluluwa at katawan. Kaya pag sinasabi mo sa pananampalataya na ikaw ay malusog at masigla, hindi ka makakaramdam ng sakit, ng karamdaman. Hello? Yung mga kausap natin, nandyan pa ba? Paki-refresh naman tong ating monitor. Mag-reply naman po yung mga narito kung naintindihan po yung sinasabi kong ito. Nasa atin na po lahat ng pagpapala, lahat ng sumpa, tinubos na tayo ni Jesus Christ. Yung lahat ng pagpapala na yan, tayo na po ang magdadala niyan dito sa ating physical world. Mula sa spiritual world, dadalhin mo rito sa physical world yan. Ang gagamitin mong tulay, pananampalataya. Amen. Para magdugtong yung spiritual world at physical world, yung faith, yun ang tulay. Hindi po ba yan naman napatunayan ko na sa inyo yung totoo. Si Brother Jory Bordios, ipinag-pray natin sa pangalan ni Jesus. Bigyan ng bagong puso si Brother Jory Bordios. O saan ko kinuha yung bagong puso? Hindi po ba sa spirit world yun? Paano nakarating sa physical world? Tumulay po yun sa pananampalataya ko, nakarating kay Brother Jory. Kaya nga nung mga nakaraan, hirap huminga yan noong pinag-pray natin, kahapon nagkita kami, pagpe-pray ko, sabi ko, Brad Jory, okay ka na ba? Okay na ako, Brad Willie. Sabi ko, salamat naman. Kasi yung bagong puso, naibigay sa kanya. Saan ko kinuha yung bagong puso ni Brother Jory? Doon po sa spirit world. Sabihin ng iba, lalo nung mga kritiko natin, ano ba sinasabi ni Brother Willie? Hindi nyo ba alam, tayong mga tao, nilikha ng Diyos, tama po, lahat noong mga organs, internal organs ng ating katawan, kumbaga sa kotse, mga pyesa-pyesa yan, tama po, spare parts. Yung tao, nakaimbento ng kotse. Bago ilabas yung kotse, sa mga auto supply, nakahanda na yung mga spare parts. Tama po. Kaya pagka yung kotse mo nagka-problema, yung isang parte, mapapalitan mo. Tama po. Available sa auto supply. May replacement. Tapos tayong mga tao, nilikha ng Diyos, dahil tayo'y nagkakaedad, tumatanda, nagkakasakit, halimbawa, ang unang humina ay puso. Pwedeng mapalitan yung puso. Saan kukunin yan? Hindi po ba sa spirit world? Kunin natin sa Diyos, sa kaharian niya. Nandoon, naka-standby lang. Kaya kung halimbawa, ang problema naman bato. Sa pangalan ni Jesus, bagong bato. New kidney. Ipagkaloob. Tingnan nyo po. Kung ang problema sa bato, kagaya nung kanina, may lupus. Di ba kanina sinabi ko, bigyan ng bagong bato? Ba't ko alam sabihin yon? Kasi alam ko na mayroong mapagkukunan. Amen. Si Jesus Christ ganun lumapit ang bulag, nabigyan ng bagong mata. Saan kinuha ni Jesus Christ? Sa spirit world.
O dapat, ganyan ang pag-aralan natin ngayon. Paano natin kukunin yung mga pagpapalang nandun na sa kabilang daigdig, dadali natin sa ating daigdig. Hindi nyo naman itong madidinig sa mga naninira sa akin eh. Nagtataka ako ron sa mga iba. Nagbigay ng oras sa mga maninira. Ano tuturo sa inyo ng mga yun? Chismis. Samantalang itong pinag-uusapan natin ito, kung hindi lang kayo magugutom, hanggang gabi pa tayo dito eh. Akala nyo pa mauubusan ako ng sasabihin sa inyo? Ako pa ang, pag nakakita ng orasan, ako pa ang nauubligang huminto eh. Pero kahit hanggang gabi, hindi ko kayo, hindi ako mauubusan ng sasabihin sa inyo. Hindi po ba yung sinasabi ko naman napatunayan naman natin yan. Meron lang, may nagtaka nga, Brother Willie, di ba yun pinag-pray mo? Oo, kako, di ba nakarinig yun? Oo, ba't di ka doon sumama sa mga naninira sa'yo? Ganun kako talaga. Si Jesus Christ nga, marami rin ginawa ng himala. Nagpakain pa ng libo-libo, nagpagaling din ng maraming tao. Nung siya ipapako na sa krus sumigaw yung marami, ipako sa krus si Jesus. Pawala si Barabas. O yung mga ibang sumisigaw dun nakaranas din ng himala kay Jesus Christ yun Naranasan din nila yung mga himala ng Panginoong Jesucristo, pero sila man po'y nakisigaw, ipako sa krus si Jesus. Kaya huwag ka tayo magtaka kung yung mga pinag-pray natin na nakaranas ng himala, napatunayan nila, bandang huli nagsasalita na rin ng laban sa atin. Sila may problema. Ako walang problema Sila ang magkakaproblema ng malaki sa ginagawa nila na yan. Ngayon, maliwanag na po ba? Nasa atin na po lahat ng pagpapala. Tinanggap na yan ng ating espiritu. Ang kailangan na lang mula sa ating espiritu, mailitaw ng kaluluwa at ng katawan. Para mag-manifest. Hello! Nagdedeklara ka ng ikaw ay pinagpala, ikaw ay masagana. Kailangan mag-manifest yan. Paano yun? Kung ikaw ay nagtatrabaho, pagbutihin mo. Tama po. Palalakasin ka ng Diyos, hindi ka magkakasakit, makita mo yung pagpapala magmamanifest. Yung pagsagana, magmamanifest. Yung malusog at masiglang pangangatawan, magmamanifest yan. Hindi pwede kasing yung sakit, tinatangkilik natin. Yun ang sinasabi ko huwag niyo pong binibaby sakit ninyo. Tatanungin ko, kumusta na kayo? Brad Billy, konti pa. Sabi ko, hindi na nawala yan. Lagi na lang may natitira. Dapat kasi sa isip natin mismo, mag-umpisa yan sabi ko, ako po yung nagtataka sa inyo. Kayo lang naman ang pinag-pray ko na hindi na nawalan ng nararamdaman sa katawan. Lagi may natitira ka ako. Parang may ma-maintain. Parang nagbe-maintain kayo kako talaga sa katawan ng sakit, ng kirot. Ako kako'y nagtataka. Kayo lang naman ang na-enkwentro kong ganyan na pinag-pray ko na may naiwan pa. Ayusin na ho natin ito. Ayusin na po natin para ito pong mga pinag-aaralan natin, hindi sayang. Lahat ng pagpapala nasa atin na, kaya wag mo nang habulin yung pagpapala. Nasa iyo na yan, kapatid. Magbibigay lang ako ng illustration. Nakakita kayo ng aso. Yung aso po, na pag-aralan ko, hinahabol yung buntot niya. Di ba pag ang aso umikot, yung buntot niya ang kanyang hinahabol? Pilit niyang kinakagat yung buntot niya. Hindi nare-realize ng aso na yung buntot na hinahabol-habol niya na nakakabit naman sa kanya. Hello? Naintindihan niyo po ba yung halimbawang ginamit ni Brad Willie? Yung aso, tinan niyo po, pag yan ay napagdisikitahan yung buntot niya,
lumilingon yan eh, di ba? Babaling yung ulo niyan, tapos yung buntot niya, inaabot-abot niya. Hinahabol niya yan eh. Hindi na iisip nung aso na yung buntot niya nakakabit sa kanya, yung nasa kanya na yun. Ganun po yung sinasabi ko. Lahat ng pagpapala nasa atin na yan. Ngayon, ba't hindi mo nakikita? Kasi yung sa pananampalataya, doon nagkakaproblema. Mula sa espiritu, hindi mo ngayon madalas sa kaluluwa at katawan, kaya hindi mailitaw. Tayo po, mga kapatid, maliwanag po, hindi man natin magawa. May pagkakataong hindi tayo makapagbigay ng kusang pag-iika po kung ginagawa na natin. Walang sumpa doon, hindi tayo makakaranas ng sumpa. Tapos na po yung mga sumpa na yan. Ang nasa atin na po'y mga pagpapala. 2 Korinto 8:9. Basahin natin. Sapagkat nalalaman ninyo ang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo, na bagaman siya'y mayaman, gayon may nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Tingnan niyo po si Jesus Christ. Ano ginawa niya? Bagaman siya'y mayaman, siya'y nagpakadukha dahil sa inyo, upang sa pamamagitan ng kanyang karukhaan ay magsiyaman kayo. Yung pagyaman na binabanggit dito, dalawang klase. Pagyaman sa espiritual at pagyaman sa material. Amen. Yan po yung ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Yung tayo ay yumaman spiritually at yumaman materially. Nasa atin na yan. Yung sumpa ng kahirapan, tapos na po yun. Tinapos na yun ni Jesus Christ. Ang ipinagkakaloob sa atin, ito pong tayo po ay yumaman, guminhawa. Both spiritually and physically. Yung sumpa ng mga sakit at karamdaman, wala na rin yan. Tapos na tayo dyan. Hello! Si Jesus Christ na po ang tumubos ng lahat ng sumpa. Ang iniukol, inilalaan sa atin, yung lahat ng pagpapala. Kaya nga naparito si Jesus Christ para tayo pagpalain. Juan 10:10. Huling talata po, para tayo makatapos na. Hindi pumaparito ang magnanakaw, kundi upang magnakaw at pumatay at pumuksa. Ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan nito. Nasa atin na po ba yung buhay na masagana? Nasa atin na po ba yung pagpapala? Nasa atin na. Mula sa ating espiritu, nakadeposito lahat ng yan. Tinanggap na po yan ng ating espiritu. Nagkakaintindihan po ba tayo? Espiritu, kaluluwa at katawan, tayong mga tao. Nasa ating ng espiritu lahat ng pagpapala. Nasa ating espiritu yung dakilang kapangyarihan na bumuhay na maguli sa Panginoong Hesukristo, yung Holy Spirit yon. Ngayon, ang kailangan lang, yung pananampalataya, gamitin natin ng tama. Para lahat ng pagpapala na yan, kapangyarihan na yan, mag-manifest sa atin ngayon. Yan po'y lumitaw. Makita natin, maranasan natin dito po sa ating pisikal na mundo. Maliwanag po ba? I hope itong ating paksang ito, marami po ang nakinabang dito sa ating pinag-aralan. Tayong mga Kristiyano, wala sa ilalim ng kautusan, nasa ilalim ng biyaya. Kung magbibigay man ng ikapo, gawin natin yung kusang pagbibigay ng ikapo. At pag ginawa po natin ng kusa, yung pagbibigay ng ikapo, ginagawa natin sa pag-ibig, sa pananampalataya, o ito naman po ang sinasabi sa atin ng salita ng Diyos. Lahat ng pagpapala nasa atin na.
Nasa atin na po lahat ng pagpapala. Nasa ating espiritu na yan. Tayo na lang po ang gagawa sa pamamagitan ng pananampalataya kung papaanong lahat ng pagpapala na yan ma-enjoy natin habang tayo po ay narito pa sa mundo. Maliwanag po ba? Hanggang dito po ang ating paksa. Salamat po sa lahat ng ating mga nakasama ngayong umaga pong ito. At nawa itong paksang ito ay makinabang po tayong lahat. At pakishare na lang po natin ito sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat.